Kamusta mga kastoikong Pinoy? Na-experience mo na ba na sobrang effort mo sa isang bagay pero hindi pa rin umayon ang resulta? Yung tipong nag-aral ka ng todo pero mababa pa rin ang grade, o kaya sa trabaho, ikaw na ang pinakamasipag pero hindi ka pa rin napansin ng boss. Nakakainis, 'di ba? Pero sabi ng mga Stoic, may simpleng prinsipyo na pwedeng baguhin ang pananam natin sa ganitong sitwasyon, at yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang core principle ng Stoicism. Sa Stoicism, may isang golden rule. May mga bagay na kontrolado natin at may mga bagay na hindi. Kapag nalaman natin ang pagkakaiba ng dalawa, mas magiging magaan ang buhay. Kontrolado natin, pananaw natin sa sitwasyon, mga aksyon at desisyon kung paano tayo magre-react. Hindi natin kontrolado, panahon, opinyon ng ibang tao, resulta ng effort natin. Kung magugustuhan ka ng crush mo o hindi. Pinoy examples. Halimbawa, traffic sa EDSA. Hindi mo kontrolado kung gaano kabagal ang daloy ng sasakyan. Pero kontrolado mo kung magagalit ka buong biyahe o gagamitin mo ang oras para makinig ng podcast. Trabaho. Hindi mo kontrolado kung ma-promote ka agad. Pero kontrolado mo kung gagalingan mo araw-araw. Relasyon. Hindi mo kontrolado kung magbago ang feelings ng isang tao para sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano ka magmahal ng may dignidad at respeto. Bakit mahalaga ito? Maraming stress sa buhay natin, galing sa mga bagay na hindi naman natin hawak. Parang hinahabol natin ang hangin. Ang Stoicism ay nagtuturo na ilagay ang energy natin sa kung ano ang kaya nating baguhin at bitawan ang mga bagay na wala na tayong magagawa. Mas kalmado, mas produktibo, mas payapa. Ngayong linggo, subukan nung gumawa ng dalawang listahan. Sa kaliwa, mga bagay na kontrolado ko. Sa kanan, mga bagay na hindi ko kontrolado. Kapag may dumating na challenge, tingnan mo agad kung saan siya babagsak. Kung kontrolado mo, aksyonan. Kung hindi, bitawan at mag-focus sa kung ano ang kaya mong gawin. Mga kastoikong Pinoy, tandaan, huwag sayangin ang energy sa bagay na wala kang hawak. Mag-focus sa kontrolado mo at doon ka magtatagumpay. Kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Stoikong Pinoy para sa mas marami pang Stoic lessons na swak sa buhay nating mga Pinoy. Sa susunod na episode, tatalakayin natin kung paano gamitin ang Stoicism laban sa stress at problema sa buhay. Kaya abangan. Ako si Rix, at tandaan, manatiling kalmado, manatiling matatag, maging isang Stoikong Pinoy.